Hiyaw ni Nikki habang nakaharang ang kamay sa paparating na sasakyan sa kanyang harapan. Ngunit dumaan ng ilang minuto na wala siyang naramdamang sakit. Miss, look, I'm sorry. Are you okay? Tanong ng lalaking bumaba mula sa kotse. Napatitig si Nikki sa mukha ng lalaki. Mestizo ito at bagsak ang buhok. Nakasuot ito ng isang kulay brown na polo shirt na nakatupi hanggang siko. Gwapo ang lalaki at mukhang may kaya sa buhay. Miss? Muling tanong nito. Hindi alam ni Nikki kung anong sasabihin. Unang beses siyang makalabas sa kanilang hasyenda at hindi niya alam kung totoong masasamangan tao sa syudad. Okay lang ako, mahinang saad ni Nikki. Inalalayan si Nikki ng lalaki upang makatayo na maayos. Are you new here? Hiyahatid na kita sa inyo, if it's okay with you. Agad namang nagpanik si Nikki, kaya't bigla na lang nagdahilan ng isipan niya. Bago lang ako dito, tsaka ulila na ako. Wala akong matutuluyan. Napalunok pa na sabi ni Nikki. Nagtatakang tinignan ng lalaki si Nikki. Gusto mo bang ihatid kita sa police station? Hindi, ayoko. Mabilis sa saad ni Nikki. Ayaw niyang bumalik sa kanila dahil maaaring ikulong na naman siya sa 4 na sulok ng kanyang kwarto. Kung ganoon, pasensya ka na talaga, miss. Kung okay ka naman at walang masakit sa'yo at ayaw mo ring dalhin kita sa police station, maiwan na ki. Napahinto ang lalaki sa pagsasalita nang mabilis sa humawak si Nikki sa laylayan ng damit nito. Pwede pang, nakakahiya pero pwede pang sa'yo muna ako sumama. Wala akong kakilala rito at hindi ko rin alam kung saan ako maaaring pumunta. Mahinang saad ni Nikki. Pumuntong hininga naman ang lalaki bago alalayan si Nikki patungo sa kotse. Sumakay si Nikki sa shotgun seat, katabi ng driver seat, kung saan nakaupo rin ang lalaki. Hindi mapigilang mamangha ni Nikki sa mga nakikita sa labas, ngunit pinigilan niya ang pangiti dahil sa magagandang iba't ibang ilaw sa kalsada na ngayon lang niya nakita. Huminto ang sasakyan dahil sa pulang ilaw sa kalsada. Napatingin si Nikki sa kanyang kaliwa kung saan naroon ang lalaki. Napansin ni Nikki na mukha itong masungit dahil sa nakakunot na makakapal na kilay. Ngunit hindi maipagkakailang gwapo ito. Stop staring. Saad ng lalaki, kaya napaiwas ang tingin naman si Nikki. Ilang saglit pa ay napansin ni Nikki na nag-iba na sila ng daan at umalis na sa kalsada. Bumukas ang malaking gate at pumasok roon ng kotse. Huminto sila sa isang may kalakihang bahay. Bumaba ang lalaki at pinagbuksan siya ng pinto. Napansin ni Nikki na may mga tauhan pang lalaki. Marahil mga guard ito. Pagkaabot ng lalaki na susi ay kinuha naman ito ng isang lalaki na kasuot ng puting polo. Follow me. Saad ng lalaki. Tahimik naman na sumunod si Nikki sa likod nito habang nakayuko. Kaya naman nagulat si Nikki nang bigla na lang itong huminto. Kaya nauntog ang babae sa matigas sa likod nito. Sorry, mahinang saad ni Nikki. Before I forgot, anong pangalan mo, miss? Ako si Nikki. Pasensya ka na talaga. Pwede naman akong gumawa rito sa bahay kapalit ang pagpapatuloy mo rito sa akin. Mahinhing sabi ni Nikki. Mag-isa lang ako rito. Hindi ko kailangan ng maraming mates. Saad ng lalaki. Magtatanong pa sana si Nikki nang biglang may dumating na isang katulong base sa pananamit ito. Narito ka na pala, Raul. Tamang-tama at kaluluto lang ng ulam. Nakangiting saad ng babae. Mana Celia, salamat po pero may tatapusi pa po kasi akong trabaho. Ito nga po pala si Nikki. Dito muna siya sa ating manunuluyan. For the meantime, kayo na pong bahala sa kanya. Wika ni Raul at paling kay Nikki. Magandang gabi po, nakangiting sabi ni Nikki. Natinugunan ng ngiti ni Manang Celia. Kay ganda mo namang dalaga at kaputi-puti pa, komento nito. Manang, pakainin niyo na rin po siya
at mauna na ako sa taas. Nikki, feel at home. Formal na saad ni Raul bago tuluyang umalis sa harapan nila. Naiwan naman sila ni Nikki at Manang Celia, kaya agad na dinala ni Manang Celia si Nikki sa pagkainan upang hainan. Upo ka, iha. Ani ni Manang Celia at pinaghila pa si Nikki na upuan kaharap ang mahabang lamesa. Naku, salamat po. Nahihiyang wika ni Nikki. Ipinalibot niya ang mga mata sa kabuuan ng bahay. Halos kasing laki ng bahay nila ang bahay ni Raul. Pero mag-isa lang ito rito at marami pang guards at ilang katulong. Huwag ka mahiya Alam mo, natutuwa talaga ako at sa wakas may dinala na ring babae dito si Raul. Ilang taon ka na ba, iha? Saka mukhang malayo pa ang pinanggagalingan mo Saan pala kayo nagkakilala ni Raul? Sunod-sunod na tanong ni Manang Celia habang sinasandukan si Nikki ng kanin at ulam. Hindi alam ni Nikki kung anong tanong ang sasagutin, kahit napakamot na lang siya sa ulo. Mahinang natawa naman si Manang Celia sa reaksyon ni Nikki. O siya, sige. Bukas na lang kita tatanungin. Mabuti pa at kumain ka mabuti. Tapos, ayahatid na kita sa tutuluyan mong kwarto. Ani ni Manang Celia na tinanguan naman ni Nikki. Unang tikim pa lang ni Nikki sa nilutong adobo ni Manang Celia ay napangiti na siya sa sarap nito. Kaya taging tuloy-tuloy ang subo ni Nikki hanggang sa maubos niya ang pagkain. Ang sarap po ng luto niyo. Ma'am, nahihiyang saad ni Nikki. Ano ka ba, iha? Manang Celia na lang ninang itawag mo sa akin. Halika na nga at na makapagpahinga ka na. Nga pala, walang masyadong pangbabaing damit rito. Okay lang bang isuot mo muna ay yung mga duster dito? Okay lang po, kahit ano. Nahihiya si Nikki. Dahil ngayon lang niya napagtanto na nakakahiya palang makituloy na wala man lang siyang dalang kahit ano. Ngunit ayaw naman niyang bumalik sa kanila sapagkat mas gusto pa siyang matuklasan at maranasan sa labas. Nakalagay sa ibabaw ng kama, iha. Kapag ay hahanapan pa kita ng kasuotan para mayroon ka pa ibang maisusuot. Naku, salamat po talaga. Nakangiting sabi ni Nikki. Sa second floor ng bahay ang kwartong ibinigay sa kanya ni Manang Celia. Inilibot ni Nikki ang mga mata sa palibot ng kwarto. Kulay puti at krema ang kulay ng pintura. May vanity mirror, may sariling banyo, at isang queen-size bed na may bagong palit na kulay pink na bedsheets. Ang yaman pala talaga ni Raul. Ay, teka. Kailangan ko na pala maglinis ng katawan. Dumiretso si Nikki sa banyo upang maligo at sinuot ang duster na inihanda sa kanya ni Manang Celia. Habang nagsusuklay sa harap na salamin, ay nakarinig si Nikki ng katok mula sa pintuan. Nagulat si Nikki na makita si Raul sa labas. Nakasando ito ng puti at shorts. Nagulat rin ito sa itsura ni Nikki, ngunit agad din nag-iwas ang tingin. I'm sorry for disturbing you. I'm just checking kung okay ka lang ba. Saad ni Raul. Okay lang naman ako. Salamat talaga Pasensya ka na rin sa abala. Hayaan mo, tutulungan ko rin si Manang Celia sa gawain. Ngunit napakagati ng lapis sa huli nang maalala na hindi nga pala siya marunong magluto o maglinis man lang. Pero bahala na. Sigaw ni Nikki sa isip. I told you, hindi naman na kailangan. You can stay as long as you want. Wika ni Raul sa barito ng boses. Pero, pagtanggi ni Nikki, ngunit sa huli ay wala ring nagawa. No buts. Good night. Ani ni Raul at tinalikuran na si Nikki na hindi tumitingin sa dalaga. Kaya naman isinarado na ni Nikki ang pintuan. Muli niyang tinignan ang sarili sa salamin at halos mag-init ang pisngi niya na noon lang niya napagtanto na wala nga pala siyang suot na bra sa ilalim ng kanyang duster. Ano pa naman, Nikki? Unang gabi mo rito? Kahihiyan agad? Wala sa sariling tanong ni Nikki sa sarili habang nakatingin sa sariling refleksyon.
Kinaumagahan, maagang bumangon si Nikki upang tumuloy kay Mana Celia. Kahit sinabi na ni Raul na hindi kailangan, ay nahihiya pa rin si Nikki. Kaya naman na matiyak na maayos ng sariling itsura, ay bumaba na si Nikki mula sa ikalawang palapag ng bahay. Mana Celia, I have to go. Kayo na pong bahala sa bahay. At pati na rin sa... kay Nikki. Nakapagkapi ka naman ba, Raul? Bago ka umalis? Yes, Manang. Don't worry about me now. Yun lang at narinig na ni Nikki ang papaalis sa sasakyan nito. Naabutan ni Nikki si Mana Celia na pabalik na mula sa labas. Oh, Nikki, iha, sayang at hindi mo naabutan si Raul. Kaalis lang, ani ni Mana Celia. Magandang umaga po, Mana Celia. Pasensya na po. Sa susunod po, aagahan ko po ang gising. Ay, ano ka ba? Maaga talaga umaalis si Raul. Kung hindi mo pa alam, doktor kasi yun sa Clarksville Private Hospital. Maaga ang shift niya minsan. Hindi na nga rin yung kumakain ng umagahan. Kape lang. Tapos hindi pa nauubos dahil sa sobrang abala. Mahabang lintanya ni Mana Celia habang nagtitimpla ng kape. Ganoon po pa? Naku, dapat po. Kumakain man lang siya kapag hindi po siya pang umaga sa trabaho. Hindi mapigil ang komento ni Nikki. Pinagsasabihan ko nga iyon eh. Ang kaso ang ginagawa niyan, minsan ay umaalis kasamang kaibigan, tapos ay uuwi ng nakainom. Ani ni Mana Celia, sabay pato ng isang tasa ng kape sa harap ni Nikki sa Island Counter Shop. Hay, ewan ko ba kay Raul? Pakiramdam ko nga ay minsan puyat pa yun dahil nakikita ko siya ng hating gabi sa study room niya. Kaharap ang laptop, minsan ay ang libro. Kung doktor po siya, dapat po ay alam niya kung tama bang ginagawa niya sa katawan niya. Hindi po healthy ang nililipasan ng gutom at pagpupuyat. Kaya pa po trabaho yun, ay dapat alam niya pa rin na may oras ang pagkain at pagtulog. Saan ni Nikki, bago sumimsim sa kape na hawak niya. Tama. Alam mo, iha, sa tingin ko ay dapat na ipaalala mo sa kanya yan minsan. Nakangiting sabi ni Mana Celia. Po? Ako po? Bakit po ako? Takang tanong ni Nikki at turo pa sa sarili. Sa isip-isip niya ay paano niya iyong gagawin ay hindi naman sila close si Raul. Kasi hindi siya nakikinig sa akin. Baka sa'yo makinig. Sagot ni Mana Celia na may kakaibang ngiti sa labi na ipinagtaka ni Nikki. Sa buong maghapon ay tumulong si Nikki sa gawain kahit ayaw ni Mana Celia. Ngunit nagpumilit si Nikki sapagkat nais siyang maranasan ang normal na buhay na ginagawa ng isang normal na tao sa isang normal na bahay. Mana Celia, ang gaganda ng mga halaman niyo dito. Ang ganda ng yellow bell, oh. Tukoy ni Nikki sa bulaklak ng kulay dilaw habang dinidiligan nila ito gamit ang mahahabang hose. Alam mo ba kung sinong nagtanim yan? Sino po? Tanong rin ni Nikki. Si Raul. Nakangiting sabi ni Mana Celia ni kinagulat naman ni Nikki. Talaga po? Marunong po siya magtanim? Manghang tanong ni Nikki. Oo, at marami pa yang alam gawin. Binibiro ko nga. At sabi ko, pwede na siya mag-asawa. Hagikik ni Mana Celia. Ano naman po sagot niya? Kuryosong tanong ni Nikki. Malayo pa raw yun at hindi rin naman daw niya nakikita ang sariling magpakasal. Saan ni Mana Celia? Natapos ang araw na maraming natutunan si Nikki sa gawaing bahay. Kabilang na roon ang pagluluto, saing at paglalaba at pagdidilig ng halaman. Habang nagwawalis, ay saglit na karamdam si Nikki ng pagod, kaya saglit siyang huminto at napahawak sa dibdib. Ngunit ikinalma niya ang sarili at uminom na lang ng tubig upang bumalik sa normal ang pintig ng kanyang dibdib. Mana Celia, ano pong lulutuin natin ngayong gabihan? Tanong ni Nikki habang nakatingin sa mga nakaplastik na gulay at karne. Magtitinola tayo. Paborito yun ni Raul. Ani ni Mana Celia. Talaga po?
Tutulungan ko po kayo magluto. Nakangiting sabi ni Nikki. Nang gumabi, ay narinig ni Nikki ang sasakyan mula sa labas. Hudyat na nakauwi na si Raul. Kaya naman nakangiti siyang balak sulubungin sana ito. Ngunit tila hindi siya nito nakita at nagdire-diretso lang sa taas. Halata ring pagod ito dahil sa gusot na polo shirt. Nikki, narinig ko ang sasakyan ni Raul. Nariyan na ba siya? Pugad na tanong ni Mana Celia. Opo, nakauwi na. Pero mukhang hindi po ata siya okay, Mana Celia. Nahihiya naman po akong katukin siya sa kwarto niya para ayain kumain. Ay, ganoon ba? Nako, paniguradong hindi na naman magandang nangyari yan sa ospital. Bulo ni Mana Celia na hindi namutawi sa pandinig ni Nikki. Ano po yun? Tanong ni Nikki. Mabuti pa ay ako na lang siguro ang maghahatid ng pagkain sa kanya mamaya. Mauna na tayong kumain. Sa tingin ko ay magpapahinga pa iyon. Pero manang, lalamig po ang pagkain at mas masarap pong kumain na magkakasabay. Susubukan ko po siyang katukin at ayain. Kung ayaw niya pa po, tsaka ko na lang po siya iiwan. Saad ni Nikki at umalis na upang tumungo sa itaas ng palapag kung nasaan ang kwarto ni Raul. Dalawang katok at walang sumagot kay Nikki. Sinubukan niyang pihitin ang seradura ng pintuan at bahagyang nagulat na mabuksan ito. Nagtatalawang isip si Nikki kung papasok pa siya sa loob, kaya lang ay baka magalit ito at masama ay palayasin pa siya sa bahay. Ngunit sa huli ay nanaig pa rin ang pagiging kuryoso ni Nikki at pumasok sa loob ng kwarto ni Raul. Sinaradong muli ni Nikki ang pintuan pagkapasok at namangha siya sa linis ng kwarto ng lalaki. Kulay itim ang pintura nito. Gayon din ang ilang mga nakadisplay na gamit. Raul? Mahinang tawag niya. Wala ito sa kama, kaya sa tingin niya ay naliligo ito sa banyo. Nagpasya siyang lalabas na nang biglang bumukas ang pintuan ng banyo sa kwarto at lumabas roon ang lalaki na tanging tuwalya lang ang takip sa pang-ibaba nitong parte ng katawan. What are you doing in my room? Malabig na tanong ni Raul. Napalunok si Nikki, lalo na nang lumakad ito palapit sa kanya. Hindi alam ni Nikki kung ang dahilan ba ng paglunok niya ay ang takot na mapalaya siya sa bahay nito o ang pagkakita sa katawan ni Raul na tila kay tigas at lapad habang may tumutulong tubig mula sa pagkakashower. I said, what are you doing in my room? Ganoon pa rin ang tono ng boses si Raul sa tanong ni iyon. Malamig. Napayuko si Nikki at sumagot gamit ang maliit at mahinang boses. Sorry, aayain ka lang sana namin kumain para sa hapunan. Pero kung ayaw mo... Bakit hindi ka makating sa mga mata ko? Kung totoo yung mga sinasabi mo, tumingin ka ng diretso sa mata ko. Saad ni Raul. Nag-angat ng tingin si Nikki at pinilit na huwag mailang sa maliit na distansya na mayroon sila. Sorry talaga. Hindi na mauulit. Napataas ang isang kilay si Raul sa narinig. Hindi na? Oo, promise. Hindi na talaga. Huwag mo kong palayasin. Mabilis at dire-diretsong saad ni Nikki. Ngunit nagulat si Nikki na maninig ang mahinang tawa ni Raul. Bakit ka tumatawa? Takang tanong ni Nikki at wala sa sariling napakagat sa sariling labi habang nakatingin sa mapulang labi ni Raul na mahinang tumatawa ngayon. Nothing. Susunod na ako sa baba. Ani ni Raul. Baka iba pang makain ko rito. Mahinang dagdag pa ni Raul na hindi narinig ni Nikki dahil tumalikod na ito. Wala sa sarili lumabas si Nikki ng kwarto ni Raul at ang maalala ang tawa ng lalaki ay wala sa sariling napangiti siya. Nagiging maamok kasi ang ngiti nito kapag tumatawa o nakangiti ang ekspresyon. Oh, anong sabi ni Raul, Nikki? Pugad na tanong ni Mana Celia. Bababa na raw po siya, sagot ni Nikki. Oh, napababa mo? Gulat na tanong ni Mana Celia. At bago pa man muling makapagsalita si Nikki, ay narinig na nila ang yabag ni Raul papalapit. Ano pong ulam, Mana Celia?
Tanong ni Raul habang isang kamay ay nasa loob ng suot na short. Ang paborito mo, iho? Tinola. Alam mo bang kami ang nagluto niya ni Nikki? Tila proud sa ni Mana Celia habang nakangiting nakatingin kay Nikki. Si Nikki naman ay nahihiyang napayuko na lang dahil hindi niya alam kung talagang magugustuhan ni Raul ang niluto nito dahil siya ang nagsukat ng lasa nito. Really, Manang? I didn't know na marunong pala magluto si Nikki. Komento ni Raul. Hindi ako marunong. Ang totoo, nagpumilit akong turuan ako ni Manang, saad ni Nikki. Oo, tinuruan ko yan at gustong matuto na mga gawaing bahay. Tignan mo naman kasi ang itsura, ang kutis at ang pangangatawan. Para isang prinsesa, kaya nakakatuwa at nais matuto sa mga gawain. Biro ni Mana Celia na kinailing ni Nikki. Maybe she's really a princess. Komento ni Raul at pinalingan ng tingin si Nikki. Naupo na sila sa lamesa at nagsimulang kumain sa mahabang lamesa. Saglit na napabaling ng tingin si Nikki kay Raul nang itapat ito sa bibig ang kutsara na may lamang sabaw ng tinola. Pagkatikim ni Raul ay tumango-tango ito na tila nagustuhan ang lasa. Masarap ba? Tanong ni Mana Celia. Masarap, Mana Celia. Malasa. Ani ni Raul at tumingin kay Nikki. Naku pwede na pala mag-asawa ito si Nikki Biro ni Mana Celia, Nikki na sa mid ni Nikki. Manang naman. Nahihiyang saad ng dalaga. Lucky husband then. By the way, I'll take a day off the day after tomorrow. Pupunta tayong beach resort. Grand opening ng kaibigan ko. I'll take you, Manang and Nikki. Saad ni Raul. Talaga? Hindi makapaniwalang tanong ni Nikki. Sobrang natutuwa siya sa kaisipang makakalibot pa siya sa ibang lugar. Yes, maaga rin akong uwi bukas. We need to shop for your clothes. Ani ni Raul na lalong dumagdag sa kasiyahan ni Nikki. Nagabing iyon ay halos hindi makatulog si Nikki dahil sa pagka-excite. Gayunpaman ay maaga siyang nagising dahil sa sinet niyang alarm tuwing umaga. Nag-ayos siya saglit at pagkatapos ay dumiretso sa kusina upang tumulong kay Mana Celia. Magandang umaga po, Mana Celia. Bati ni Nikki. Magandang umaga rin, Nikki. Kamusta ang tulog mo? Tanong ni Mana Celia habang naghihiwa ng gulay. Okay lang naman po. Si Raul po ba nakaalis na? Maingat na tanong ni Nikki. Hindi pa. Sa tingin ko ay pababa na iyon. At ang sandali nga rin na iyon ay narinig nila ang yabag ng mga paa ni Raul. Hudyat na pababa na ito na hagdan. Good morning, Mana Celia. Wika ni Raul habang inaayos ang suot na relo sa kamay. Nagbagbaling si Raul ang tingin kay Nikki ay bahagyang nagulat pa ito. Good morning, Nikki. Bati ni Raul at lumapit sa kung nasaan sila ni Nikki at Mana Celia. Ay, sandali lang ha. May kukuhanin lang ako sa sasakyan. Nakalimutan ko na roon pa pala yung ibang gulay. Paalam ni Mana Celia at mabilis ang umalis bago pa man maka-apela si Nikki. Good morning din, Raul. Magkape ka muna bago ka pumasok sa trabaho. Ipagtitimpla kita. Ani ni Nikki at nagsimula ng kumuha ng tasa upang magtimpla ng kape. Kahit nakatalikod siya, ay nararamdaman niya ang titig ni Raul. Kaya naman kahit naiilang ay pinilit na kumilos sa maayos si Nikki. Bit-bit ang tasa ng kape, saka inilagay sa island countertop na nakapagitan sa kanila. Thank you. Wika ni Raul at sumimsim rito. Okay lang ba ang lasa? Pasensya ka na. Why do you always apologize? Nakakunot noong tanong ni Raul. Sir, na mapagtanto na humihingi na naman siya na paumanhin, ay napatakip na lang ng kamay sa sariling bibig si Nikki. Nikki, I'm telling you, treat my home as your home. Also, hindi mo kailangang humingi palagi na paumanhin kapag pakiramdam mo na hindi ka nagawang maganda.
Ani ni Raul. Tumango naman si Nikki at hindi na lang muling nagsalita. I'm going. Aalis na tayo mamaya. Ibibili kita ng mga damit mo na pwede mong gamitin sa pag-alis natin bukas. Saad ni Raul. Hindi ka na ba kakain ng umagahan? Tanong ni Nikki. Ayaw niyang makialam sa klase ng buhay at pagkain na nakasanayan na ni Raul. Ngunit hindi na rin siya nakatiis at itinanong pa ito. I don't eat breakfast. Wika ni Raul. Pero mahalaga na kumain ka ng umagahan. Hindi maganda na wala kang kain sa umaga at puyat ka pa sa gabi. Sabi ni Mana Celia kung minsan, oo nga at trabaho yun pero sana alam mo naman kung paano alagaan ang sarili mo ng tama. Bumagal ang pagsasalita ni Nikki na mapagtanto ang mga sinabi niya. Bigla siyang kinabahan na baka ikagalit ni Raul ang mga pangingialam niya. Ngunit napaawang alapi niya ng aliw ang nakita niya sa mga mata ni Raul, imbes na inis o galit. Raul, pasensya na. Ngunit muli ay napahinto na naman sa pagsasalita si Nikki nang maalala na wag na nga raw pala siyang humingi ng paumanhin. That's the longest words I heard from you so far. You know what, Nikki? You're right. Dapat talaga alam ko kung paano ko alagaan ng tamang sarili ko. Dahil paano ko maaalaga ng ibang tao o paano pa ako niyan magtatrabaho kung hindi ko kayang alagaan ang sarili ko. Starting tomorrow, let's eat breakfast together para hindi ko na makalimutan. Wika ni Raul na parang kay gandang idea noon. Nakaalis na si Raul, ngunit hindi pa rin nakabalik sa wisyo si Nikki. Totoo bang hindi ito nagalit sa pangingialam niya? Oh, ano nangyari sa'yo, Nikki? Bakit parang tulala ka riyan? Tanong ni Mana Celia na nakapagbalit sa realidad kay Nikki. Wala naman po, Mana Celia. Sagot niya. Umalis sa pala si Raul. May sasabihin sana ako eh. Kamot ulong sabi ni Mana Celia habang bitbit ang plastik na may lamang gulay. May problema po ba kayo, Mana Celia? Tumawag kasi yung anak ko. Kailangan kong lumuwas muna sa amin. May sakit yung asawa ko, kaya hindi mo na ako makakasama bukas. Ani ni Mana Celia. Kakatapos ang nilaman ng halian na maninig ni Nikki ang sasakyan mula sa labas. Hindi niya mapigilan ma-excite dahil sa kaisipang aalis sila ngayon para bumili ng mga kasuotan. Where's Nikki, Manang? Rinig ni Nikki na tanong ni Raul pagkapasok. Nasa kusina. Nag-uurong yata. Sagot naman ni Mana Celia. 2 baso na lang ang sasabunan ni Nikki na maramdaman ang figura ni Raul sa kanyang likod. Tumudulas tuloy ang baso sa kamay niya. Hey! Pagbati ni Raul dahil sa gulat ay muntik na mabitawan ni Nikki ang hawak na baso. Ngunit agad naman na nahawak ni Raul ang kamay ni Nikki upang hindi ito mahulog. Nakatalikod ngayon si Nikki at halos nakasandal na sa likod ni Raul habang pareho nilang hawak ang baso. You look tense. Are you okay? Tanong ni Raul at siya na mismo ang nagpatuloy ng panghuhugas na ginagawa ni Nikki. Maging ang kamay ni Nikki ay si Raul na rin ang naghugas. Oo, nagulat lang ako sa'yo. Aalis na ba tayo? Tanong ni Nikki at pinawi ang kamay mula sa pagkakahawak ni Raul. Yes. Are you ready? Tanong ni Raul habang nakangiti na parang excited rin na ilabas siya. Mag-aayos lang ako saglit. Wika ni Nikki bago dire-diretsong patungo sa palapag kung nasaan ang kanyang kwarto. Hindi ko maintindihan. Kumakabog na malakas ang dibdib ko. Pero hindi naman ako kinukulang sa paghinga. Nalilitong saan ni Nikki sa sarili. Nang makarating sila sa mall ay hindi mapigilang mamangha ni Nikki sa dami ng mga nakadisplay na mannequin na may iba't ibang magagandang kasuotan. Naagaw ng pandinig ni Nikki ang ilang tao na nasa likod nila ni Raul. Ang gwapo ng guy, tapos ang ganda rin ng girl. Bagay sila. Mukhang mayaman yung lalaki. Tapos yung babae, maganda nga, pero mukhang mahirap lang. Hoy, ano ka ba? Baka marinig tayo.
Tara na nga roon. Napayuko si Nikki sa mga narinig at bumagal ang paglalakad niya. Ngunit napaangat ang tingin niya kay Raul na maglahad ito ng kamay sa harap niya. Give me your hand. Don't let them ruin your day. Their opinions should not matter. Ani ni Raul at siya na mismo ang kumuha ng kamay ni Nikki upang pagsaklupin ang mga kamay nila habang naglalakad at mas paglapitin ang katawan nila mula sa isa't isa. Pumasok sila sa isang clothing line at agad silang inasikaso ng sales lady. Tumungo si Nikki sa mga nakahanger na nakadisplay at nagulat siya sa presyo ng mga ito. Isang damit ay nakakahalaga na mahigit 20,000. Agad niyang binalik ang damit sa mga nakahanger. Nikki, may napili ka na? Tanong ni Raul habang nagtitipa sa telepono. Lumapit si Nikki kay Raul at tumingkayat saglit upang bumulong rito. Ha? Pwede pang sa mura lang tayo bumili? Tanong ni Nikki. Mahal ba rito? Nagtatakang tinignan ni Raul ang mga presyo ng damit, ngunit tila hindi naman ito gulat. It's just fine, Nikki. Kung hindi ka mamimili, I'll ask someone to pick clothes for you. Just tell me your sizes. Ani ni Raul, kaya naman naghanap na lang si Nikki ng mga komportableng damit na pambahay at pang-alis. How about your shoes or sandals? Tanong ni Raul pagkapasok makapagbayad. Ha? Hindi na. Hindi naman ako umaalis eh. Nahihiyang saan ni Nikki, lalo na makita niyang umabot ng kulang 60,000 pesos ang nabili nila. Paano ay kada magsasuggest ang sales lady ay kinukuha ito ni Raul para sa kanya, lalo na ang mga dresses at mayroon pang ang lingerie. I'll buy you shoes and other necessities. Ipapadeliver ko na sa bahay natin. Ani ni Raul. Ano ka mo? Tila nabibingin tanong ni Nikki at napabitaw sa kamay ni Raul. What? Iniisip ko lang na baka pagod ka na kaya ipapadeliver ko na lang. Hindi yun. Yung hili mong binanggit na salita. Paglilinaw ni Nikki. Sa bahay natin? What's wrong with that? Nitong tanong ni Raul. Hindi naman ako roon nakatira, Raul. Salamat sa mga pinamili mo sa akin. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako magsastay sa bahay mo. Wika ni Nikki. But you told me before na ulila ka na at wala kang kakilala rito. You can stay in my place as long as you want, Nikki. You don't have to worry about anything. Wika ni Raul. Mag-grocery na tayo. At ikaw naman ang ipagluluto ko sa bahay natin pag-uwi. Dagdag pa ng lalaki at muling kinuha ang kamay ni Nikki. Hindi na lang muling nagsalita si Nikki. Nagigilty siya dahil sa kabila ng maganda pakikitungo sa kanya ni Raul ay may inililihim siyang sikreto na hindi niya alam kung kailan niya aminin. You taste it and tell me honestly kung masarap ba. Ani ni Raul habang nakatapat sa bibig ni Nikki ang kutsara na may lamang sarsa ng nilulutong ulam na afritada. Ngumanga si Nikki at nang lumapit sa dila niya ang lasa ng ulam ay napatangu-tangu siya at nag-thumbs up. Masarap siya. Tama lang ang timpla. Komento ni Nikki. Nakita niya sumandok na kaunti si Raul sa niluluto pagkatapos ay nilagay sa maliit na mangkok tsaka kumuha roon at tinikman ng ulam gamit din ang kutsara na ginamit ni Nikki. Masarap nga. Ani ni Raul. Nang gabing iyon ay sabay silang kumain at ang pagpapaalam ni Mana Celia na lumuwas muna sa kanilang probinsya upang alagaan ng asawa. Isang linggo ako mawawala, Raul. Alam naman na ni Nikki ang mga ginagawa ko rito, kaya kahit paano ay may papalit sa akin. Tsaka, enjoy kayo roon ha? Biro ni Mana Celia na may iba pang ibig sabihin. Mana Celia, tell me if you need any financial assistance para madagdagan ko pa po yung dadalhin niyo bukas. Wika ni Raul. Okay na yun, Raul. Salamat. Ani ni Mana Celia. Nang matapos kumain ay sabay na umakyat sila Nikki at Raul sa itaas. Good night, Nikki. Rest well. Maaga tayong aalis bukas. And pack your stuff and things that you needed to bring.
Bilin ni Raul pagkahatid kay Nikki. Maraming salamat talaga, Raul. Kapag may pagkakataon, babawi ako sa mga binibigay mo sa akin. At good night din, ani ni Nikki. I told you so many times, Nikki. It's nothing. At isa pa, wala kang utang loob sa akin. Wika ni Raul. Ngumiti si Nikki at hindi na nakipagtalo pa. Ngunit sa isip-isip niya ay alam niyang malaki ang utang na loob niya rito. At habang tumatagal siyang nasa poder ni Raul, ay mas lumalaki pa ito. Is everything okay now? Tanong ni Raul bago paandarin ang kotseng sinasakyan nila. Tinignan ni Nikki ang passenger seat at nakitang andoon na ang ilan nilang gamit. Nakagabi pa nilang ginayak. Kinuha niya ang neck pillow sa likod at kinamit. Excited na si Nikki dahil 2 araw sila mag-stay doon. Oo, okay na, sagot ni Nikki. Patungo na sila ngayon sa beach resort ng kaibigan ni Raul. May itatagal raw ng 2 oras ang biyahe, kaya naman inaliw-aliw muna ni Nikki ang sarili sa mga tanawin sa labas. You can turn on my stereo if you want to hear some music. Suwestisyon ni Raul na sinunod naman ni Nikki. Wala naman sa sariling napahikap si Nikki, napabaling tuloy sa kanya si Raul. You can sleep if you want, ani ni Raul. Hindi naman ako inaantok, tsaka baka maboring ka sa biyahe at maantok ka rin kapag natulog ako. Wika naman ni Nikki. You concerned na baka may bagga ko ang kotse? Ha? Naku, hindi naman yung ibig ko sabihin. Pasensya ka na, Nikki. Ani ni Raul at tinigil ang sasakyan sa isang malapit na drive-thru. I think we need to eat something para hindi ka na matense. Wika ni Raul at umorder na. Hindi naman ako tense eh, bulong ni Nikki. Ngunit nang maamoy ang burger at spaghetti na take-out, ay tila naman bigla siya nagutom. Muli silang nagpatuloy sa biyahe. Isang kagat pa lang ang nagagawa ni Nikki sa burger niya nang maalalang hindi makakakain si Raul dahil nagdadrive ito. Raul, nagugutom ka pa? Hinto muna tayo para makakain ka ng maayos. Wika ni Nikki at inayos sa kandungan niya ang supot ng fast food kung saan naroon ang mga pagkain. Busog pa ako, pero gusto ko yung kinakain mo. Ani ni Raul at saglit binalinga si Nikki ng tingin. Itong burger? Okay. Akmang kukuha si Nikki ng panibagong burger sa paper bag nang pigilan siya ni Raul. Share na lang tayo. Wika ni Raul. Ha? Ano? Sure ka? Pwede naman sa'yo na lang itong akin. Suwestisyon ni Nikki dahil ito naman ang bumili kaya okay lang sa kanya ang magparaya. May spaghetti pa naman at pizza. Yes, I'm sure. Go. Feed me. Saad ni Raul at ngumanga. Kaya wala nang nagawa pa si Nikki kundi itapat na lang sa bibig ni Raul ang burger niya. Nang may sumapiyat na mayonnaise ang burger sa gilid ng bibig ni Raul, ay agad itong inalis ni Nikki sa pamamagitan ng tissue. Hindi alam ni Nikki kung guni-guni lang niya o talagang umangat ang gilid ng labi ni Raul para sa isang maliit na ngiti pagkapunas niya ng tissue. Pati sa drinks ay si Nikki rin ang nag-asikaso kay Raul. Nakastro naman ito kaya madali na lang. Nang sa wakas ay makarating na sila sa resort, ay sinalubong sila ng kaibigan ni Raul. Marami ng tao sa resort. Napatingin si Nikki sa ilang mga tao. Maraming babae ang mga nakabikini. At mayroon ding mga lalaki naka-board shorts at hubad ang pang-itaas. Bro, sino yung kasama mo ha? I thought wala kang kinikita. Biro ng kaibigan ni Raul na moreno at nakapusod ang buhok ng man-ban. She's Nikki. Nikki, he's the owner of this resort. Fred Hammond. Pakilala ni Raul sa kaibigang lalaki. Hello po, Mr. Hammond. Pagbati ni Nikki. Hi, Nikki. Fred na lang. Sabay lahat ng kamay ni Fred kay Nikki. Akmang kukuhanin na ito ni Nikki, na bigla ay kuhanin ni Raul ang kamay niya
at pagsiklopin ang mga kamay nila. Nako, nadala na ata ni Cupid tong kaibigan ko. Bulong ni Fred. Shut up, Fred. Ayoko lang marumihan ang kamay ni Nikki. Where's the others? Tanong ni Raul. Pumasok sila sa loob at doon nakita ni Nikki ang ilan pang kaibigan nila Raul. May mga kasama ang mga itong kasintahan. Isa-isa rin pinakilala ito ni Raul sa kanya. Hi, I'm Rian. Pakilala ng babaeng may kulay berde maiksing buhok. I'm Krisha. Wika naman ng isang babaeng may bangs at long straight hair. Laika, tipid na pakilala ng isang babaeng nakasalamin. Hello po sa inyo. Ako si Nikki. Nahihiyang kumaway ng kamay si Nikki sa mga ito. Nakahiwalay sila ng table ngayon, ngunit pareho lang naman ang dami ng pagkain sa lamesa, maliban sa mga inumin na tanging cocktail drinks lang at juices ang nasa kanila. At sa mga lalaki naman ay may beers at ibang mga alak. So Nikki, are you and Raul dating? Tanong ni Rian bago sumimsim sa baso ng inumin. Agad umiling si Nikki bilang sagot. Oh, hindi pa niyan Pero kung makatingin, wika naman ni Krisha. May nangyari na ba sa inyo? Seryosong tanong naman ni Laika. Ang itsura nito ay parang hindi mo pwedeng biruin. Nangyaring ano? Naguguluhan tanong ni Nikki at napainom na rin ng cocktail drink sa lamesa. Tumawa ang dalawang babae at napailing na lang. She's an angel. An innocent angel. Sabi naman ni Rian. You know what? Let's swim. Mababa naman ang araw ngayon Saad ni Krisha. Tumayo ang mga babae at kani-kaniyang tinanggal nila ang suot na cover-up. Hey Nikki, hindi ka masiswimming? Tanong ni Rian. Umiling si Nikki. Wala pala siyang nabiling swimsuit. Wala ako nadalang swimsuit. Nahihiyang saad ni Nikki at ayaw rin niya mag-swimming dahil nahihiya siyang ipakita ang katawan niya. Yun lang ba? Papahiramin kita. I have so many swimsuits, no? Tila excited na saad ni Rian at wala nang nagawa pa si Nikki nang hilain siya nito at dalhin sa isang kwarto. Here, try this and this, wika ni Rian at nagbigay ng dalawang two-piece ng kay Nikki, isang kulay puti at isang kulay pula. Nagiinit ang pisngi ni Nikki sa disenyo ng mga ito. Ang kulay pula ay halos wala nang itaago sa bandang dibdib at pang-upo. Ang kulay puti naman ay backless at ang disenyo nito ay ditali sa leeg. Ngunit sa pang-ibaba naman ay hindi kita ang pisngi ng kanyang pang-upo. Di katulad ng kulay pula. Sa huli ay ang kulay puti ang sinuot ni Nikki. Ngunit sinuot niya muna ang isang malaking t-shirt bilang cover-up. Bakit ayaw mo pang alisin yung t-shirt mo, Nikki? Tanong ni Rian. Gusto ko na makita kung bagay sa yung swimsuit paglabas na, nilalamig kasi ako. Pagdadahilan ni Nikki. Paglabas sila sa kwarto ay sumalubong agad sa kanila ang dalawang babae na nakatupis na. Hoy Rian, kung saan-saan mo pa dinala si Nikki? Lagot ka, kanina pa hinahanap ni Raul. Wika ni Krisha. Kumabog na malakas ang dibdib ni Nikki dahil sa narinig. What? Pinahiram ko lang naman siya ng swimsuit. Dahilan ni Rian. Alam mo, let's not think about the boys. Mag-enjoy na lang tayo ng atin. Sabay hila ni Rian kay Nikki, patungong dagat. Sumunod naman ang dalawa pang babae. Inalis na ni Nikki ang cover-up at iniwan na lang na buhanginan ang shirt na suot. Sandali, hindi ako marunong lumangoy, Rian. Pigil ni Nikki na mapunta na sila sa malalim. Relax, just calm your body. Tumatawang saad ni Rian. Sinubukang ikalma ni Nikki ang sarili, ngunit dahil sa lakas ng ulan ay napailalim siya sa malabig na tubig ng dagat. Pinilit iahon ni Nikki ang sarili, ngunit kasabay ng pagsubok niyang umahon ay ang pagsikip naman ng kanyang dibdib bago nawala ng malay si Nikki. My God! What happened, Nikki? Gulantang na tanong ni Krisha. I don't know.
Hindi naman makakapa na salita na wika ni Rian. Get the fuck out of my way! Sigaw ni Raul habang buwat si Nikki tsaka dahan-dahang inihiga sa buhanginan at lumuhod sa harap ni Nikki. Ipinatong ni Raul ang kaliwang palad sa kanang palad tsaka inilagay ang mga kamay sa dibdib ni Nikki sa bandang taas ng sikmura. Isang mabilis at madiin na pagdiin ang ginawa ni Raul, ngunit hindi pa rin gumigising si Nikki. Kaya naman sinubukan niya na itong bigyan ng hangin sa pamamagitan ng kanyang bibig. Pagkatapos sa ilang sandali ay nagkaroon na ng malay si Nikki at inubo nito ang mga nalunok na tubig. Raul? Tanong ni Nikki na masilayan ang nag-aalalang mukha ng lalaki. Ngunit imbis na sumagot ito ay bigla na lang siyang niyakap ni Raul at hinalikan sa ulo. Huwag ka nang lalayo sa akin. Ani ni Raul at pasinigpitan pa ang yakap kay Nikki. Bago sila umalis sa pampang ng dagat ay humingi pa ng paumanhin si Rian na agad naman tinanggap ni Nikki. Pumasok sila sa sariling cabin. Nang maisarado na ni Raul ang pintuan ay agad nagbago ang ekspresyon ni Raul. Mula sa nag-aalalang mukha kanina ay nagkiseryoso na ito ngayon, lalo na nang pasadahan ng tingin ni Raul ang suot at tupis ni Nikki. Why are you wearing that piece of clothes, Nikki? Nakakunot noong tanong ni Raul. Ipinahiram na sa akin ni Rian. That girl na hinahayaan ka malunod? Naiinis sa tanong ni Raul. Raul, hindi naman niya kasalanan. Mahinang saad ni Nikki. That's the reason why I don't want you to be away from me. Masyado ka mabait. Masyado ka maunawain. Ani ni Raul na tila nahihirapan bago lumapit kay Nikki na ngayon ay nakaupo lang sa ibabaw ng kama. I'm sorry. Ngunit napahinto si Nikki sa pagsasalita nang yukuin siya ni Raul mula sa pagkakaupo sa kama. Napatingala si Nikki sa mukha ni Raul nang gamit ang hintuturong daliri ay inangat ni Raul ang mukha niya upang magpantay ang tingin nila. I told you not to say sorry lalo na kapag wala kang kasalanan, right? There is another way to apologize than saying sorry, Nikki. Saad ni Raul at naramdaman na lang ni Nikki na naliliw na siya sa kakaibang tingin na binibigay sa kanya ni Raul. Ano? Mahina at total na tanong ni Nikki. Do you want to know? Paus na tanong ni Raul at binasa ang sariling lapi. Tango na lang ang naisagot ni Nikki bago niya naramdaman ang malambot na labi ni Raul na nakalapat sa kanya. Hindi alam ni Nikki ang gagawin ngunit kinaya na lang niya ang galaw ng labi ni Raul at ilang sandali lang ay naramdaman na lang ni Nikki ang malambot na kama sa kanyang likod habang patuloy pa rin ang paghalik sa kanya ni Raul. Nang kapwa na ubusan ng hininga ay nagmulat sila pareho ng mata. Nakita ni Nikki kung gaano kapungay ang mata ni Raul para nakukulangan pa ito samantalang hindi naman niya maintindihan ang sarili. Ngunit pakiramdam niya ay nalalasing siya sa mga halik ni Raul. You should change, Nikki. It's cold. Iyon lang at lumabas na ng kabi si Raul. Bumangon si Nikki sa kama at napahawak sa sariling lapi. Anong ibig sabihin nun? Mahinang tanong ni Nikki sa sarili at napahawak na lang sa dibdib na kay lakas ang pintig. Nang gumabi ay tumungo sila sa labas upang makisali sa mga nag-iihaw. Nikki, sorry talaga kanina ah. Muling paumanhin ni Rian at hinawakan ang kamay ni Nikki. Okay lang naman ako, Rian. Huwag ka na mag-alala. Ani naman ni Nikki. Hindi alam ni Nikki kung paano pakikitungo pa ang gagawin niya kay Raul. Mabuti na lamang at ito ang unang gumagawa ng paraan upang mag-usap sila. Nikki, tawag ni Raul, kaya naman mabilis na nagpaalam si Rian kay Nikki. Ilang sandali nga lang ay naramdaman na ni Nikki ang mga braso ni Raul na pumulupot sa maliit niyang bewang. Kung saan ka na naman pumupunta? Bulong ni Raul na nagbigay ng kakaibang kiliti sa batok ni Nikki. Hindi naman, gusto ko lang tumulong sa pag-iihaw. You don't have to. Luto naman na yan lahat.
Wika ni Raul at pinaglaruan ng isang kamay ni Nikki na tila mo sinusukat ang palasingsingang daliri. Hey, lovebirds! Kain na rito! Agaw atensyon ng tawag sa kanila ni Fred. Naghanda kasi ang mga ito ng boodle fight kung saan nakalatag sa isang mahabang lamesa ang dahon na saging. Nakalagay naman doon ang mga pagkain. Let's go there! Ay sa kanya ni Raul. Lovebirds? Bakit hindi man lang ito tinaman ni Raul? Tanong sa isip ni Nikki. Ayaw man niyang aminin sa sarili ngunit nangingiti siya sa isipang magkakaroon na namamagitan sa kanila. Tomorrow, let's try their popular water activities. Saad ni Raul habang kumakain. Talaga? Gusto ko yan. Nakangiting sabi ni Nikki. Really? We'll try anything you like. May iba ka pa bang gusto? Tanong ni Raul at tinanggal ang mumo sa baba ni Nikki. Gusto ko pa magstay kasama ka. Wika ni Nikki sa kanyang isip pero imbis na sabihin iyon ay umiling lang siya. Tapos na silang kumain at ngayon ay mga nakaupo sila sa harap ng bonfire habang may dalang gitara si Fred at kumakanta naman ng iba. I wanna grow old with you. Napatingin si Nikki kay Raul nang pagkasabi nitong iyon ay naitama ang mga mata nila. Yan na naman ang pagkabok na malakas ng dibdib ni Nikki. Agad siya nag-iwas ng tingin kay Raul at tinuon na lang ang atensyon sa bonfire na nasa tapat nila. Ang nais lang niya noon ay makita ang ganda ng mundo sa labas ng kanilang kasyenda. Pero hindi naman niya inaasahang pati ang ganda ng pag-ibig ay mararamdaman. Kinaumagahan abang nag-aayos ang gamit si Nikki ay biglang sumikip ang kanyang dibdib. Wala si Raul dahil may kinuha ito sa labas. Napakapit na lamang si Nikki sa gilid ng kama habang inda-inda ang sakit sa dibdib. Nikki, I'm done. Are you ready? Nahinto sa pagsasalita si Raul nang makitang namimilipit sa sakit si Nikki. Nabitawan nito ang hawak at agad na inilang habang ang pagitan nila. Nikki? Nag-aalalang tanong ni Raul at pinuhat si Nikki patungo sa kama. Nahihirapan akong huminga. Ani ni Nikki. Take slow. Deep breaths in through your nose and out through your mouth. Kalmadong saad ni Raul. Ilang sandali pa ay naging maayos sa rin ang paghinga ni Nikki. Ngunit nag-aalala pa rin ang mukha ni Raul. Nikki, tell me, kahapon ba, kaya ka nawala ng malay sa dagat ay dahil nahihirapan kang huminga? Tanong ni Raul habang hawak ang dalawang kamay ni Ricky. Hindi alam ni Nikki kung anong sasabihin kay Raul, ngunit sa huli ay pikit mata siyang tumango. Hindi ka na pwedeng magpagod simula ngayon. Pinalnasaad ni Raul. Gusto pa man sana umapela ni Nikki, ngunit ayaw niya ng kalabanin pa ang salita ni Raul. Nang araw ding iyon ay napaaga ang uwi nila at balik sa mansyon. Wala pa si Mana Celia, kaya naisa nang gumawa ni Nikki upang magluto, ngunit pinigilan siya ni Raul at pinagpahinga na lang sa sariling kwarto. Pagkatapos ilang sandali ay kumatok si Raul dala ang isang tray na naglalaman ng pagkain at inumin. I want to feed you. Ani ni Raul at nais pang subuan si Nikki, ngunit umiling si Nikki at hinawakan pa ang kamay ni Raul. Raul, okay lang naman ako. Kaya kong kumain na mag-isa. Saad ni Nikki at binigyan ito ng maliit na ngiti. You look pale. Wika ni Raul at hinawakan sa pisngi si Nikki. Okay lang ako, Raul. Huwag kang mag-alala sa akin. Ngiti naman ni Nikki. I'll take care of you, okay? Let me take care of you. Ani ni Raul sa malambing na boses. Lumipas ang ilang mga linggo, nakauwi na rin si Mana Celia, ngunit ganoon pa rin ang trato ni Raul kay Nikki. Maalaga pa rin at ayaw pa ni siyang pagawain sa mga gawain kahit umayos naman ng kalagayan ni Nikki. Hindi naman nakakapagod ang magdilig, Raul. Wika ni Nikki at iniwas ang host nang akmang kukuhanin ito ni Raul. But, hindi ito nakakapagod. Huwag ka na mag-alala riyan.
Ani ni Nikki at muling nagpatuloy sa pagdidilig. Fine. Kunwaring suko na sabi ni Raul, ngunit nang nakakuha ng pagkakataon ay mga hablutin niya na ang hawak na hose si Nikki na biglang ay maitapat ni Nikki kay Raul ang hose. Dahilan ng pagkabasa na suot nito. Sorry! Saan ni Nikki at napahinto na bigla ay naagaw na ni Raul ang hose at siya naman ang basain. I told you, there's another way to apologize, Nick. Ani ni Raul na tumatawa pa. Ganoon. Kunwaring tanong ni Nikki at nakipag-agawan din ng host. Natigil lang ang pagbabasaan nila nang dumating si Mana Celia na may kasamang bisita. Iho, pasensya na. Ayaw magpapigil eh. Maghahanda lang ako ng merienda. Saad ni Mana Celia. So it's true. Kaya palaging uwing-uwi galing sa ospital ay dahil may binabahay ka na nga talaga. Pinatay ni Nikki ang host at napayuko na lang sa isang tabi. Pasimpleng pinagmamasdan niya ang babae at nakita niya kung gaano kaganda at kapit ang suot itong kulay puting bestida, mahaba at maalon-along buhok. Matapang rin ang aura nito. Anastasia. Tawag ni Raul, ngunit hindi siya pinatapos ng babae. Who's she? Mataring na tanong ng babae. She's Nikki. What brought you here, Anastasia? Balik tanong ni Raul. I came here to tell you that I already told your parents that we're getting married. Wika ng babaeng may pangalang Anastasia, ni kinagulat at ikinawarak ng namumuong damdamin ni Nikki. Ngunit nagulat si Nikki nang lumapit sa kanya si Raul at hawakan ang kamay niya. Bumalik ka na sa taas para magpahinga, Nikki. I'll just talk to her. Malumanay na saad ni Raul. Natinugunan naman ni Nikki. What? Bakit mo siya paalisin? Ayaw mo bang marinig niyang totoo? Ani ni Anastasia at pilit inaaninag ang mukha ni Nikki. Wait, she looks familiar. Nakakunot noong ani ni Anastasia. Mas lalong tinago ni Raul ang katawan ni Nikki mula sa likod niya sa pag-aakalang susugod si Anastasia. I remember now. Your face. Nakita ko ng mukha mo na nakapaskil sa daan. Are you a criminal? Hindi makapaniwalang tanong ni Anastasia. Can you shut up, Anastasia? Tila kulog ang boses sa wika ni Raul. Nangingilid naman na ang luha ni Nikki. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Mag-iisang buwan na siyang wala sa kanila, ngunit nawala sa isip niyang hahanapin pa siya ng mga ito. My God, Raul! I can't believe na kinupkop mo yung babaeng yan. Anastasia, get out of my house. Now! Mariing saad ni Raul. Sakto namang dumating si Manang Celia na may dalang merienda. Ngunit na makitang hindi maganda sitwasyon, ay muli itong bumalik sa kusina. Hindi ako aalis rito hanggat hindi tayo nakakapag-usap, Raul. I will wait for you in the study room. Wika ni Anastasia at nag-bite siya paalis. Nikki. Umiling si Nikki at tinuro ang nilakaran ni Anastasia. Sumunod ka na sa kanya, Raul. Mag-usap kayo para hindi na siya magalit sa'yo. Ani ni Nikki. At ngumiti pa ng maliit, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata. Nagulat pa si Nikki nang bigla ay yakapin siya na mahigpit ni Raul at bumulong sa kanyang ulo. Tam, I don't think I can be deserving for you. Bulong ni Raul. Ginantihan ni Nikki ang yakap ni Raul. Sa isip-isip niya, ay ito na siguro ang huling yakap niya sa lalaki. Sige na, puntahan mo na siya. Wika ni Nikki at siya na ang kusang humiwalay sa yakap nila. Wait for me, okay? And don't believe everything that she said. Saad ni Raul, tsaka hinalikan si Nikki sa noo bago umalis. Pagkaalis si Raul ay tsaka naman tumungo si Nikki sa sariling kwarto sa taas. Naalala niyang binigyan siya ng pera ni Raul dati kahit sinabi niyang hindi niya naman na ito kailangan. Pero sa tingin niya ngayon ay magagamit niya ang pera para umalis na sa poder ni Raul. Kumuha ng maliit na bag si Nikki tsaka doon nilagay ang perang binigay ni Raul. Nagpalit siya ng long sleeve at pants.
Kumuha rin siya ng cup at black shades. Pagkatapos ay dahan-dahan tinungo niya ang daan palabas. Habang abala ang mga gwardya, ay walang ingay na tinahak ni Nikki ang daan palabas ang mansyon ni Raul. Ilang lakad pa lang ang nagagawa ni Nikki nang biglang pumatak ang tubig mula sa kalangitan. Patuloy pa rin sa paglalakad si Nikki mula sa kawalan. Ayaw niya pang bumalik sa kanilang hasyenda, ngunit hindi niya alam kung saan siya patungo. Oops, sorry miss. Wika ng lalaki nakabangga kay Nikki. May hawak itong sang bond paper. Okay lang po, sagot ni Nikki at pinulot ang salamin na nalaglag mula sa pagkakabunggo niya sa lalaki. Teka miss, parang familiar yung mukha mo Tanong ng lalaki at muling pinasadahan ng tingin ang mukha ni Nikki, saka pinasadahan ng tingin ang hawak na litrato sa hawak na bond paper. Napulunok si Nikki. Ngayon ay alam na niya kung bakit nasabi na Anastasia, kung bakit pamilyar ang mukha. Missing person siya at may nakalagay na pabuya na mahigit 50,000 kung sino man ang makakakita sa kanya. Ikaw ba to, miss? Tanong ng lalaki at mas tiniktik ang litrato sa mukha ni Nikki. Umiling si Nikki at hindi na nagdalawang isip na tumakbo. Natatakot siya. Nakatingin na rin sa kanya ang ibang mga dumadaan sa kalsada. Sadali, miss! Sigaw ng lalaki, ngunit patuloy pa rin ang pagtakbo ni Nikki. Nang makitang malapit na siyang maabutan ng lalaki, ay tumawid si Nikki. Kasabay ng kanyang pagtawid ay ang pagtama rin ng liwanag mula sa truck na nasa kanyang harapan. Her real name is Nikki Maristela Sevilla Fuentes. She's 20, she's homeschooled, and she has a congenital heart disease. Tumakas lang siya sa kanila. Hindi siya ulila o isang normal na tao lang. She owned one of the biggest hectares in the province, the Hacienda Fuentes. Mayroon din silang plantasyon na kumikita ng daan-daang libo kada linggo. Indeed, she's more than a princess. Was she happy? Bakit siya tumakas? Kinukulong daw sa kwarto ng tiyahin. Tsaka narinig ko nga ay hinihintay na lang mamatay para maangkin na ang lupain at plantasyon ni Miss Nikki Fuentes. She doesn't deserve that kind of family. Mariinsaan ni Raul. Rinig ni Nikki ang usapan ni Raul at ng isang lalaki. Kahit nakapikit ay nararamdaman niya ang paligid. Ginalaw ni Nikki ang kamay at nakita niyang may nakatulog toong swero. Nikki, wika ni Raul at hinawakan ng isang kamay niya. Raul, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Nikki bago pinilit ang sariling pumangon. Inalalayan naman siya ni Raul mula sa kanyang likod. Na magkatinginan sila ay agad umiwas ang tingin si Nikki. The moment you left my house, sinundan kita. Please, don't do that again, Nikki. Nag-aalala. Uuwi na ako sa amin, Raul. Pasensya ka na pero nagsinungaling ako sa iyo. Hinahanap na ako ng pamilya ko. Kulang ang salitang pasasalamat para sa mga ginawa mo sa akin, Raul. Hayaan mo, babayaran kita kung gusto mo. Sobrang laki na utang na loob ko sa iyo. At sana hindi mo ako makalimutan. Malungkot na saad ni Nikki. Nikki, maraming salamat sa lahat, Raul. Pasensya na rin kung nakigulo ako sa pagmamahalan niyo ni Anastasia. Saad pa ni Nikki. I don't know what you're talking about. I don't love Anastasia, Nikki. Since then, I just see Anastasia as a sibling. Madalas silang nasa amin dahil best friend na mom ko ang mom niya. And that's all. Yung sinabi niya tungkol sa kasal namin, I already talked to Dad. That is not true. Hindi ko naman siya mahal, Nikki. Kaya wala kang ginugulong pagmamahalan. Please believe me. Paliwanag ni Raul at hinawakan ng isang kamay ni Nikki. Nag-iwas ng tingin si Nikki at napalunok. Umaasa ang puso niya ngunit ayaw niya masaktan sa huling mga buwan o araw ng buhay niya. Uuwi na ako sa amin. Mahinang saad ni Nikki at dahan-dahang inalis ang pagkakahawak ng kamay ni Raul sa kanya. Another thing, Nikki. It's not yet safe for you to go back there.
Ani ni Raul at muling naalala ang mga sinabi ng kanyang pribadong investigador tungkol sa lagay ni Nikki sa pangangalaga na sariling tiyahin. Anong ibig mo sabihin, Raul? Nalilitong tanong ni Nikki. Hindi ka pa maaaring bumalik roon, Nikki. Mabuti pang bumalik ka na lang muna sa akin para masigurado natin ang kaligtasan. Ayoko. Babalik na ako sa amin. Bakit naman ako hindi magiging ligtas sa sarili naming pamamahay, Raul? Nakakunat noong tanong ni Nikki. Nikki, kailangan mong maniwala sa akin. Wait, I have a plan. Saad ni Raul bago ibulong kay Nikki ang planong naisip. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Nikki bago lumabas sa kanilang family van at muli ay nakaapak siya sa Hacienda Fuentes pagkatapos ang kulang 1 buwan. Nikki! Iha! We're glad you're back! Sa lubong ng kanyang tiyahin na nakasuot ng pulang bestida, kasama nito ang asawa, ang kanyang tiyo Pedring. We are so worried about you, Nikki. Kung saan-saan ka namin hinanap. Maluha-luhang wika ng tiya Melinda ni Nikki bago siya hapitin ng isang yakap. Pumasok sila sa loob at sinalubong sila ng ilang mga serbidora. Manang, pahanda ko ng kwarto ni Nikki para makapagpahinga na siya. Bili ng tiya Melinda ni Nikki sa isang katulong. Tiya Melinda, alam niyo po ba kung bakit ako umalis sa walang paalam? Malumanay na tanong ni Nikki pagkaupo sila sa mahabang sofa sa sala. Hindi. Bakit nga ba, Iha? Nalilitong tanong ng kanyang tiya Melinda. Dahil gusto kong makita ang ganda ng mundo, sagot ni Nikki. Iha, sa buong buhay ko ay nagpapasalamat ako sa pananatili niyo sa tabi ko, tiya. Pero minsan po ay nasasakal ako at nalulungkot dahil palagi lang ako nasa 4 na sulok lang ng aking kwarto. Dahil may sakit ka at baka mapagod ka, pagdadahilan ng kanyang tiya. Muling nagpatuloy si Nikki. Naiintindihan ko po pero na sinabi niyo sa akin may posibilidad na mamatay na ako pagkatapos sa mga 12 o 6 na buwan, ay gusto ko naman pong maranasan ang mundo sa labas para may baunin akong alaala pag nawala po ako. Gusto kong maranasan ang lahat ng emosyon bukod sa kapanatagan at kalungkutan. Malungkot na wika ni Nikki. Bumuntong hininga ang kanyang tiya Melinda bago ito nakakaintinding tumango. Kung ganoon, ay hindi ka naming pagbabawala sa mga gusto mo, Iha. Kami ng tiyo Pedring mo, hindi ka na naming pagbabawalan. Ani ng kanyang tiya sabay tingin sa asawa. Pagpasensya mo na kami. Ganoon lang talaga kami mag-alala. Dahil anak na ang turing namin sa iyo, Nikki. Saad ng kanyang tiyo. Nang araw na iyon ay naging malinaw ang usapan nila ng kanyang mga tiya at tiyo. Ngunit pagsapit naman ng madaling araw ay tila na alipungata si Nikki. Namimiss niya ang kwarto niya sa mansyon ni Raul. Nagpa siyang bumaba muna si Nikki upang uminom ng tubig. Na bigla ay marinig niya ang kanyang mga tiya at tiyo na nag-uusap. Sinabi ko naman sa iyo, diba? Malakas pa si Nikki. Magtataka yan kapag pinapirmahan natin sa kanya ang contract ng mga ari-arian niya para isalin sa atin. Paano ang gagawin natin? Bakit pa kasi hindi pa siya namatay noong naaksidente siya sa kalsada? Shh! Marinig ka ni Nikki. Tsaka paano niya mapipirmahan kung patay na siya? Tanga! Nangingilid ang mga luha ni Nikki mula sa mga narinig. Walang ingay na bumalik siya sa kwarto at tinawagan si Raul upang isagawa na nila ang plano. Muling bumalik si Nikki sa labas at patuloy pa ring nagtatalo ang kanyang mga tiyo at tiya. Pinuksan niya ang recorder ng cellphone tsaka inilagay sa bulsa bago nagpanggap siyang sumasakit ang dibdib na makalapit sa mga ito. Tiya, masakit ang puso ko. Nahihirapan pa akong huminga. Ani ni Nikki at naglabas ng luha habang habol ang hininga. Nagkatinginan ang mag-asawa bago madilim na ngumisi. Kinilabutan si Nikki dahil sa mga ito.
Pedring, bilis, kunin mo na ang mga papeles. Sigaw ng kanyang tiya Melinda na agad namang sinunod ng asawa. Dadaling ka namin sa ospital, pero kailangan mo munang pirmahan ang mga papeles na ito, Nikki. Wika ng kanyang tiyo bago inilapag sa lamesa ang mga dokumento ng pag-aari at ng kanyang mga magulang. Po, tiyo, tiya, ano pong ibig sabihin nito? Kunwaring gulantang na wika ni Nikki. Nikki, sa tingin ko naman nakita mo na ang ganda ng mundo sa labas. Sa tingin ko, oras na para makapiling mo ang mga magulang mo sa kabilang buhay. Nakangiting saad ng kanyang tiya. Tiya! Tumatulo ang luha at hindi makapaniwalang saad na lang ni Nikki. Nanlaki ang mga mata ni Nikki na bigla ay inutusan ng kanyang tiya Melinda ang asawa nito upang kuhanin ang isang baseball bat at ihampas iyon sa tiyan ni Nikki. Napaluhod si Nikki, hindi lang dahil sa pisikal na sakit, ngunit pati na rin sa sakit na dulot ng kataksilan. Bigla pa ay nakaramdam niya ang paghablot ng kanyang tiya sa kanyang buhok pataas. Alam mo, Nikki, sawang-sawa na akong magpakabait sa'yo. Pirmahan mo na. Kanino mo pa ba ipapamana? Wala ka namang ibang pamilya o anak. Bigla ay nahinto ang pagsasalita ng kanyang tiya nang dumating si Raul kasama ang mga pulis. Nabitawan ng pagkakasabunot sa kanya ng kanyang tiya at gulat na napatingin sa paligid. We will make one. Pakakasalan ko si Nikki at magkakaroon kami ng maraming anak. We will make an empire and she will be my queen. Sadyosang saad ni Raul. Nikki, I'll bring you to the hospital. Wika ni Raul at pinuhat si Nikki. Inaaresto ka namin, Melinda Figuera at Pedrito Figuera sa salang pagpatay kila Neil Fuentes at Kiana Fuentes. What? Mrs. and Mr. Figuera, you have the right to remain silent. Everything you say will be used against. Hindi to totoo. Nikki! Nikki! Kami lang pamilya mo! Tapos gaganituhin mo kami? Wala nang lakas pa si Nikki na sagutin ito dahil sa bigat ng talukat ng kanyang mga mata. Ngunit narinig niya ang mga huling salita na binitawan ni Raul bago siya tuluyang nawala ng malay. Pamilya? Hindi niyo kailan itinuring na pamilya si Nikki. Pera lang ang habol niyo sa kanya simula pa noon. So don't gaslight and manipulate her. Watch and we will make a real family. Saad ni Raul. Isang buwan ang nakalipas. Nakakulong na ngayon ang mga tiyo at tiya ni Nikki. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwalang nagawa ng mga ito na paslangin ang mga magulang niya para lang sa pera. At ganoon min sa kanya. Hey love, pwede mo ba sabihin sa akin kung anong gumugulo sa isip mo? Tanong ni Raul habang hawak ang kamay ni Nikki at hinalik-halikan ito. Wala naman, sagot ni Nikki. Are you ready for tomorrow? Tanong ni Raul. Bukas sa katakda ang operasyon ni Nikki. Tumango si Nikki at ngumiti. Raul, salamat talaga sa lahat-lahat. Gusto ko lang itanong kung totoo ba yung sinabi mo na magpapakasal tayo at gagawa tayo ng pamilya? Tanong ni Nikki. Sumilay ang malaking ngiti sa labi ni Raul at hinawakan ang kaliwang pisngi ni Nikki. Yes, so be strong, okay? I love you. Ani ni Raul at hinalikan na magaan si Nikki sa lapi. Mahal din kita, Raul. Magpapakasal tayo pag nakarecover na ako. Wika ni Nikki bagong matamis na nginitian si Raul. No! Hindi ako iiwan ni Nikki. Doc, please, gawin niyo ang lahat. Pagmamakaawa ni Raul, ngunit bumuntong hininga lang ang doktor at muling bumalik sa operation room. Nikki! Hiyaw ni Raul at tagaktak ang pawis sa bumangon mula sa kama. Binalingan niya ang orasan sa gilid at nakitang tanghali na. Mag-aalas 9 na pala ng umaga. Lumabas si Raul ng kwarto at tumungo sa kusina. Doon niya natagpuan ang asawa na abala habang nagluluto. Kaya naman niyakap ito ni Raul mula sa likod.
Tinanghali ka yata ngayon ng gising Puna nito. I had a nightmare. Bulong ni Raul. Humarap ang kanyang asawa at tumingkayad upang dampian ng halik sa labi si Raul. Nandito ako, Raul. Nangako ako na magpapakasal tayo. Kaya bakit kita iiwan? Nang araw na iyon ay nagkaroon ng himala. Muling binigyan ng Panginoon ng pagkakataong mabuhay si Nikki. At ngayon ay masayang naninirahan sa Hacienda Fuentes. Lumapit si Nikki sa asawa, tsaka ito niyakap at pinatakan ng isang halik sa labi. Noon, gusto ko lang makita ang buhay sa labas ng hacienda. Ngayon, gusto ko na lang matatili rito kasama ka. Nakangiting sabi ni Nikki. Whatever makes my wife happy. A happy wife is a happy life. Kahit anong gusto mo, mahal. Malambing na wika ni Raul. Sino mag-aakala na ang mahina niyang puso ay muling titibok, hindi lang para mabuhay, ngunit para na rin sa pag-ibig. Napangiti na lang si Nikki at napagtanto na kaya niyang gawin ang lahat para sa pag-ibig nila ni Raul at ang bubuin nilang pamilya. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Hanggang sa muli, paalam!